Hindi lahat ng pagkain ay basta lamang pagkain. Ito ay may kasamang espiritual. Baka hindi natin namamalayan na kapag kumakain na tayo ay kasalo na pala natin ng mga demonyo. Nagbabala ang Biblia na hindi tayo dapat na makisalo sa hapag ng mga demonyo. At may mga pagkain na tahasang binanggit sa Biblia na hindi kinalulugdan ng Panginoon at hindi dapat kainin ng mga mananampalataya. Dahil kapag ginawa natin ito, parang nakikibahagi tayo sa mga demonyo. Narito ang mga pagkain na hindi dapat kainin ng mga Kristiyano. Number 1, literal na dugo. Sa medikal na pananaw, ang dugo ay talagang naglalaman ng mga sangkap na maaaring mapanganib. Naglalaman ito ng mga metabolic product na dumi, mga nakakahawang mikrobyo at mga kemikal na maaaring magdulot ng sakit sa tao. Sa spiritual context naman, ang dugo ay para sa buhay at hindi para kainin. Ito ay inilaan para sa mga ritual na may kinalaman sa pagtubos. Sabi sa Leviticus 17 verse 11, sapagkat ang buhay ay nasa dugo at iniuutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. Sa Kristiyano naman, ang kahulugan din nito ay ang dugo ng Panginoong Jesucristo na nagbigay ng buhay at nagtubos sa sangkatauhan. Ikalawa, mga pagkaing hinain sa mga Diyos-Diyosan. May babala ang Biblia tungkol sa pagkain na inalay sa Diyos-Diyosan, mga larawan, estatwa o mga simbolo. Sabi sa 1 Corinto 10 verse 20, hindi. Ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Ayaw kong maging kaisa kayo sa mga demonyo. Maraming mga tao pa rin ang nakaugalian na mag-alay at maghain ng pagkain sa mga Diyos-Diyosan sa buong mundo sa mahabang panahon at maaaring hindi natin ito namamalayan. Ang mga piyesta ng mga ribulto o Diyos-Diyosan kung saan ay nag-aalay ng maraming uri ng pagkain, ang inaalay bilang pagpapahalaga at pasasalamat sa mga ito tulad ng masaganang ani at kung ano-ano pa. Hindi ito simpleng handaan lamang dahil ayon sa kasulatan, ang inihain sa mga Diyos-Diyosan ay inaalay sa mga demonyo at hindi sa tunay na Diyos. Hindi lamang ito basta pagkain o inumin, kundi paglahok ito sa mga gawain ng mga demonyo. Ito ay isang uri ng deception ni Satanas dahil kahit hindi ito mukhang pagsamba, tayo ay nakikibahagi at nakikisalo sa gawaing hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Kung minsan ating mapapansin sa mga piyesta, kain tayo ng kain at walang humpay na inuman, pero hindi pa rin tayo mabusog-busog. Ito ay dahil may espiritu ito ng labis na pagkain o tinatawag na spirit of gluttony, kung saan ay mayroong masamang espiritu na nagiging dahilan ng labis na pagnanasa na kumain o magpakasasa sa pagkain ng hindi iniisip ang tama. Parang wala ka ng kontrol sa pagkain at pagkalulong sa mga inuming nakakalasing. Bagamat ang paghahain ng pagkain sa mga Diyos-Diyosan ay isang tradisyon para sa ilan, malinaw na ipinagbabawal ito ng Diyos sa Biblia. Hindi masama ang pagkain, pero kapag inihain ito sa mga Diyos-Diyosan, ang layunin nito ay parangalan ang mga ito na labis na kinasusuklaman ng tunay na Diyos. Bilang mga mananampalataya, dapat nating igalang ang kanyang mga utos at iwasan ang anumang bagay na maaaring makahadlang sa ating relasyon sa kanya. Sa halip na kumain ng mga pagkain hinain sa mga Diyos-Diyosan, ang mga mananampalataya ay hinihikayat na kumain ng pagkain na inihanda at binasbasan sa pangalan ng Panginoon. Ito ay nagpapakita ng pasasalamat sa Kanya bilang pinagmumulan ng lahat ng biyaya at pagkain. Ang pagkain ay maaaring maging bahagi ng pagdiriwang ng pananampalataya at pagkakaisa ng mga mamamayan ng Panginoon. Ikatlo, mga hayop na binigti. Ito yung mga hayop na binigti o nahuli sa mga bitag na namatay o sadyang sinakal sa halip na hiwain ang kanilang mga lieg upang maubos ang dugo. Ibig sabihin, hindi maayos ang proseso nito. Halimbawa ay ang mga double-dead na hayop. Sa Biblia, ang dugo ay tinuturing na marumi kapag hindi na ilabas ng tama. At ito ay taliwas sa kabanalan na hinihingi ng Diyos sa kanyang bayan. Sabi sa Leviticus 17 verse 14, sapagkat ang buhay ng bawat hayop ay nasa dugo, kaya huwag kayong kakain ng dugo. Ang sino mang lumabag dito ay ititiwalag sa sambayanan. Karamihan sa mga Kristiyano ay naniniwala ng mga pagbabawal sa pagkain sa lumang tipan ay tinapos na at nilinis na ni Kristo. Pero may ilang partikular na bawal na pagkain para sa lahat at ipinagbabawal pa rin sa bagong tipan. Sabi sa Gawa 15 verse 29, huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid, layuan ninyo ang mga iyan at mapapabuti kayo. Paalam. Mga kapatid, kung ikaw ay isa ng Kristiyano, marapat lamang na ang lahat ng ating ginagawa ay para sa karangalan ng Diyos. Sabi sa Corinto 10 verse 31, kaya nga kung kayo kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos.
Hindi lamang po yung mga bagay na para sa pagsamba ang kailangan nating ibigay sa Diyos. Kasama rin dito ang mga pang-araw-araw nating gawain tulad ng pagkain, pag-inom, pagtatrabaho at pakikipag-usap sa iba. Ibig sabihin, lagi nating isipin kung ano ang gusto at ipinag-uutos ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa at pagkakataon.